Ay mga mare, tara gawa tayo ng lunch ni madam. Cauliflower at kalabasa na nga lang yung natirang gulay para sa pagkain ni madam. Hetong kalabasa nga yung laging meron kami at hindi nauubusan. Kaya nga kung mapapansin nyo, laging may kalabasa yung pagkain ni madam. First step, kailangan lang natin i-mash tong cauliflower and kalabasa. Make sure mare, madurog natin mabuti yung cauliflower. And syempre mare, dapat malambot yung cauliflower para mabilis maduro. Para ma-digest agad ng tummy ni baby. Next step, maglagay naman tayo ng 1 piece of egg. Mix lang natin mabuti. Habang nagpe-prepare nga ako ng mga gulay, pinainit ko na tong kawali. Tapos naglagay lang ako ng konting unsalted butter. Then okay na yan, lutuin na natin. Vegetable omelette nga pala to mga mare. Pwede naman kayong gumamit ng ibang gulay. Kung anong available na gulay sa inyo mare, go na yan. Make sure lang, lutuin nyo muna yung gulay bago nyo i-mix sa egg. Next step, nagmash lang ako ng 1 tablespoon ng kanin. Kumuha lang ako ng konting omelette para i-mix sa kanin ni madam. Para lang hindi maging plain yung rice at ma-enjoy talaga ni madam yung kanin. Make sure lang mare na malinis yung kamay natin ha. Yung rice mare, kailangan talagang bilugin natin yan para mas madali nilang makain. 9 months na nga pala si baby at turning 10 months na siya kaya ino-offeran ko na siya ng rice. Pero not totally everyday na siya nagra-rice, paminsan-minsan lang. Make sure din mare na i-mash nyo yung rice para durog na pag kinain nila. Tansyahin nyo lang din yung gagawin yung pagkain para kay baby para walang masayang. Kung madami naman yung nagawa nyong pagkain, mag-serve lang kayo yung tingin nyong mauubos na baby. Hindi pa nga masyado kilala ni madam yung rice kaya konti pa lang yung kinakain niya. Mare, pwede nga rin to ipaulam sa mga toddler natin. Life hack nga rin to mare para makakain sila ng gulay. Etong si Kuya Mat kasi minsan ayaw niya ng gulay. Na-realize ko nga na pwede pala yung ganito no. Naihalo na lang natin yung gulay sa ibang pagkain para makakain naman sila ng gulay kahit papano. Etong bata na to kasi paiba-iba ng mood minsan. Minsan ayaw kumain ng kanin, puro ulam lang ang gusto. Pagka ganun nga mare, hindi ko na pinipilit kumain to. Baka parehas lang kami ma-stress. Nauubos nga agad ni madam yung pagkain niya kaya binigyan ko ulit. Pag nauubos nga agad ni madam yung pagkain niya, binibigyan ko pa yan ulit. Feeling ko kasi kulang pa sa kanya. Napakabilis kumain itong bata na to, kala mo may ipin na. Ayun lang mga mare, bye!